yung sinabi ni Jesus na kayo ay isusugo ko sa gitna ng mga lobo. Pakatalino kayo. Magpakatalino kayo tulad ng mga ahas, ngunit magpakamatimtiman kayong tulad ng mga kalapati. Yun lang po ang gusto kong mapaliwanagan. Sige po, basahin po natin. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Ayun. Ang tinakausap niya po rito, mga alagad niya, mga apostol. Sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero o tupa sa gitna ng mga lobo. Sino po yung mga lobo? Pakinggan niyo kung sino yung mga lobo. 7:15 ng Mateo. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Tatapat sa loob ay mga lobong maninila. Yun pala yung mga bulaang propeta, yung mga mangangaral na impostor, yung nagpapakunwaring sa Diyos. Nung panahon ni Kristo, marami na hong ganong mangangaral, yung mga eskribas at mga pariseo. Kaya sabi ni Kristo sa mga apostol, sinusugo kayo sa gitna ng mga lobo. Nung mga peke, sila ang tunay yung mga mangangaral ni Kristo Sinusugo sila sa gitna ng mga lobo, mga peking mangangaral, mga bulaan. Kung bulaan yung makakahalubilo nila, sabi ni Jesus, magpakatalino kayo gaya ng mga ahas at magpakatimtimang kayo gaya ng mga kalapate. Ayun. Tanungin natin, bakit matimtimang gaya ng kalapate? Ano ba ibig sabihin nung magpakatimtimang kayong gaya ng kalapate? Tingnan po natin kung anong klase itong kalapate. Pakinggan nyo. At nangyari, pagkaraan ng 40 araw, na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan na kanyang ginawa. At siya nagpalipad ng isang uwak, at ito'y nagparoot parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Tatapot hindi nakasumpong ang kalapati ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa at nagbalik sa kanya sa sasakyan sapagkat ang tubig ay nasa ibabaw pa ng buong lupa. Nung gusto tigil yung bagyo, pero may baha pa. Ngayon, pagkaraan ng ilang mga buwan, gusto malaman ni Noe kung okay na yung paligid, nasa daong siya. Binuksan niya yung daong, yung bintana. Nagpalipad siya ng uwak. Nako, yung uwak, di na nagbalik. Hanggang matuyo ng tubig, di nagbalik. Nung palibarin niya yung kalapate, bumalik nung hapon. Kasi tatapot hindi nakasumpong ang kalapati ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa. Ayun, walang masumpong ang madapuan yung kalapate. Bumalik bakit yung uwak hindi na bumalik? Bakit? Tingnan nyo kung anong ugali ng uwak. Saan man naroon ng bangkay, ay doon magkakatipon ang mga uwak. Yung palang mga uwak, mahilig sa mga patay, sa mga bangkay. No? Kaya kahit nag-uuud yan, gusto ng uwak yun. Maraming mga naglutang-lutang na mga elepante, tao, mga kalabaw, baka. Siyempre, di nalulud lahat yun. Di nakalutang yun, inuud yun. Kaya nung yung uwak ang paliparin, di na bumalik, maligayang-maligaya siya. Ang daing niyang madadapuan, sawan-sawa siya ng kalalamo ng patay. Ang kalapate, ayaw niya ng marumi. Hindi siya kumakain ng karne. Hindi po carnivorous itong kalapati, omnivore ito Ayaw niya ng marumi. Yung paa niya, hindi niya idinadapo sa marumi. Kung ang madadapuan niya lang mga naglutang-lutang na patay na nabubulok, bumalik siya kay Noe. Ganun ho ang kalapati. Ang kanyang pagiging matimtiman, ayaw niyang humipo sa marumi. Ngayon, nang sabihin ni Jesus, sinusugo ko kayo, magpakatimtimang kayong gaya ng kalapati, kasi yung mga lobo na yon, marurumi yon, mga pastor na manluloko yon, at maraming marurumi sa bundong ito. Ayaw ni Kristo na ang mga kanyang alagad mahawahan ng dumi. Kaya sabi niya, magpakatimtimang kayo gaya ng kalapati. Huwag kang hihipo sa marumi. Pakinggan nyo, sa 6. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Ayun, ayaw ng Diyos na humipo ang tao ng
na kanyang lingkod ng bagay na marumi. Parang kalapate, ayaw ng marumi. Yun ho ang pagiging matimtiman ng kalapate. Eh, yun yung parte ng ahas naman. Papunta ho tayo ron. Hindi ko ho makakalimutan yun. Ngayon, bakit naman sinabi ni Jesus na magpakatalino kayo gaya ng mga ahas? Sino ba yung ahas na sinasabi sa Biblia? Pakinggan nyo sa 12:9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Yung ahas pala, si Satanas. Ngayon, ito si Satanas, nagkaanak na ito, kaya dumami na mga ahas eh. Oh, ang tawag ni Kristo doon, lahi na ng mga ulupong. Pakinggan nyo, basahin natin. Kayong mga ahas, Oh. kayong mga lahi ng mga ulupong. Oo, tanyo, mga ulupong na yun, nag-anak na si Satanas. Ang naging anak niya, yung mga taon sinungaling. Mga anak ng demonyo yon. Ang tawag ni Kristo ron, mga ulupong at mga ahas, lahi ng ulupong. Sabi ni Kristo sa mga apostol, pag sinugo ko na kayo sa gitna ng mga tarantadong mga lobo, magpakatalino kayo gaya ng mga ahas. Alam nyo kasi matatalino yung mga ahas eh. Yung mga mangangaral ng demonyo, matatalino yan. Pakinggan nyo sa 16 ng Lucas. Sapagkat ang mga anak ng sanglibutang ito Ay? sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa mga anak ng ilaw. Oh, dito sa sanlibutan, yung mga anak ng demonyo, matatalino yan kaysa sa anak ng ilaw. Pagka pasikot-sikot sa sanlibutan, matalino sila sa dayaan, sa biglaan. Kaya pag bumili ka ng 1 kilo, bawas ng 2 guhit, hindi mo nakakalata eh. Di ba? O, ganun eh. Matatalino yan. Yun lang mga balasador niyan eh. Talagang mapupuslitan ka ng baray. Meron pala rito sa loob eh. Oh. Hindi mo alam, natatalo ka. Ngayon, kung anak ka ng Diyos, kailangan wag kang tatanga-tanga. Kaya kung paano matatalino itong mga anak ng demonyong ito, magpakatalino ka rin. Kasi pag hindi ka nagpakatalino, matatalo ka sa laban. May laban ho kasi. Pag tatanga-tanga ka, kaya nga sinasabi ko madalas sa aking mga kapatid, walang Kristiyanong tanga. Pag Kristiyano ka, obligasyon mong magpakatalino. Kasi matatalo ka ng kalaban pagka tatanga-tanga ka. Ibig sabihin na magpakatalino kayo gaya ng ahas, ay pantayan mo man lang yung kanyang katalino at hindi ka matatalo. Ayun. Pero sa pagiging matalino mo, magpakatimtimang. Ano ibig ko sabihin? Ang ibig sabihin ng matimtiman, hindi agad nahahawa o nadadala. Pagka tayo matimtiman, nasa gitna na tayo ng masasama, hindi ka agad maihahawa ng masama. Ganun ang kahulugan ng pagkamatimtiman. Maraming salamat po, Brother Salamat Eli. din po.